What's up, KAG? Kung babalik ako sa Axie Infinity ngayon, hindi ko na ulitin yung mga ginawa ko dati. Hindi ako magpa-farm lang. Hindi ako papasok dahil lang sa hype. At lalong hindi ako aasa sa easy money. So kung beginner ka ngayon, o dating player na gustong bumalik, baka ito yung perspective na makakatipid sa'yo ng pera at sakit ng ulo. Alam mo yung feeling na late ka na pumasok sa isang bagay? Ganun ako dati sa Axie. Nung una, hype, mga tropa nagpo-post ng earnings, may screenshot ng SLP, may nagre-resign sa trabaho. Sabi ko, sige, pasok tayo. Pero kung magsisimula ulit ako sa Axie ngayon, ibang-iba na yung gagawin ko. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Let's go! Hindi na ito yung 2021 Axie. May seasons na. May mas competitive na arena. Mas skill-based, mas malaga ang meta, mas mahirap kumita ng passive. So tanong ko sa'yo, kung papasok ka ngayon, alam mo ba kung saan ka talaga kikita? Gameplay ba? Trading ba? Speculation ba? Or ecosystem positioning? Dito pa lang, maraming nagkakamali. Hindi ako papasok dahil sa earnings. Ito ang unang pagkakamali. Dati, primary reason ko, kita. Ngayon, kung babalik ako, papasok ako dahil sa gameplay viability. Real talk. Kapag ang isang NFT game ay hindi kayang tumayo kahit walang token rewards, delikado yan long term. Tingnan mo yung shift nila. From pure SLP farming to more competitive ladder. To cosmetic and progression system. Ibig sabihin, gusto nila maging game muna, hindi income machine. Kung papasok ako ulit, tatanungin ko muna ang sarili ko. Kung wala muna akong kitain for 6 months, lalarin ko ba ito? Kung ang sagot mo ay hindi, huwag kang pumasok. Magsisimula ako sa meta research, hindi sa pagbili. Ito yung hindi ginawa ng maraming tao dati. Bumili agad ng Axie. Walang alam sa synergy, walang alam sa cards, walang alam sa win condition. Kung babalik ako ngayon, 1 to 2 weeks ako mag-observe, manonood ng top ladder players, i-review ko ang patch notes, titingnan ko ang win rate data. Kasi ngayon, mas mahal ang mali. Sa competitive seasons, slight card nerf lang, bagsak agad ang presyo ng specific Axie parts. So kung impulsive ka, sunog ang wallet mo. Hindi ako mag-all in. Ito pinakadelikado. Dati may mga nag-loan, may nagbenta ng motor, may nag-full 9 to 12 Axie agad. Kung magsisimula ako ngayon, isang competitive team lang, budget control, test environment mindset. Ang market ngayon, volatile pa rin. Crypto is crypto. Isang regulatory issue, isang token unlock, isang exploit bug. Pwedeng magbago ang sentiment overnight. Risk management muna, hindi greed management. Magpo-focus ako sa skill, hindi sa ROI calculator. Ito ang malaking shift. Dati ang usapan, magkano ang ROI, ilang months mababawi. Ngayon, ang tanong, magaling ba ako sa game? Kasi kung magaling ka, may chance ka sa leaderboard rewards. May edge ka sa tournaments. May positioning ka sa ecosystem. Kung average ka lang, ikaw ang liquidity. Masakit pero totoo. Iintindihin ko ang tokenomics. Hindi sapat ang gameplay. Kailangan mong intindihin token emission, burn mechanics, utility expansion, governance direction. Kung ang reward system ay mas mabilis maglabas ng token kaysa sa paggamit, magkakaroon ng inflation. At sino sasalo? Yung late pumasok. Hindi ko na ulitin yung bahala na mindset. Hindi ako aasa sa community hype. Community is good, pero hype is dangerous. Kapag puro bullish, moon, next season, boom, mag-ingat ka. Mas gusto ko ngayon tahimik na development, consistent patching, transparent roadmap, less noise, more build. Gagamitin ko siya bilang learning ground. Ito pinaka-importante. Kung babalik ako sa Axie ngayon, hindi lang ako player. Magiging case study observer, meta analyst, NFT game evaluator.
Kasi kahit hindi ka yumaman dito, yung matututunan mo, game economy, player psychology, market cycles, pwede mong gamitin sa next project. At dito, nagkaka-advantage ang mga matagal na sa space. Kung first time mo papasok sa NFT gaming, ito ang basic checklist. May extra capital ka ba? Naiintindihan mo ba na pwedeng matagal ang ROI? Willing ka ba na matuto ng mechanics? Extra money mo ba to? Kung may isang hindi dyan, mag-observe ka muna. Axie survived the crash. Maraming NFT games ang hindi. Ibig sabihin, may resilience. Pero resilience is not equal to guaranteed upside. Survival is good. Dominance is different. Kaya kung papasok ako ngayon, strategic, calculated, patient, hindi emotional. Kung competitive player ka, yes. Kung investor ka na may high risk tolerance, maybe. Kung naghahanap ka ng quick income, no. Para clear tayo. Kung magsisimula ulit ako sa Axie Infinity ngayon, mas mabagal ako. Mas strategic, mas disiplinado. Hindi na ako papasok para kumita agad. Papasok ako para maglaro ng tama. Kasi sa NFT gaming ngayon, ang mananalo hindi yung unang pumasok, kundi yung marunong mag-adjust. Ikaw, kung babalik ka sa Axie, anong hindi mo na uulitin? Comment mo na yan sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong real talk breakdown ng NFT games, alam mo na. Game on!